tayo na ang kikilos para sa lahat. Nasanay tayo na tayo ang nagpapagod para sa lahat. Nasanay tayo na tayo ang inaasahan. Pero may good news po sa atin ng salita ng Diyos, mga kapatid. Nalalaman ko po na kinakailangan tayo ay magtrabaho. Magtrabaho ng maigi. Magsipag, magsikap. Sapagkat sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na ang Panginoon ay binabasbasan ang lahat ng gawa ng ating mga kamay kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Sa mga tagpupong ito, tapangan po nating harapin ang katotohanan na lahat tayo, isa sa mga challenges natin sa buhay ay ang pananalapi. Tanggap po ba natin yon? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Ako po hanggang sa kasalukuyan, isa yan sa mga bagay na nagpapakaba sa akin. Kasi parang yung mga bills hindi naman nawawala, 'di ba? Sabi nga, kapag hindi ka pa sobrang yaman, bawal kang mapagod. Pero may imbitasyon po sa atin ng mabuting balita. Meron pong imbitasyon sa atin ang salita ng Diyos. At ang dalangin ko po, kasama na rin ako, makatagpo tayo ng kapayapaan sa ating mga puso at kaisipan pagdating po sa usapang pananalapi. At tayo po ay magninilay mula sa Deuteronomio o Deuteronomy chapter 28, verse 12. In Deuteronomy chapter 28, verse 12, the word of the Lord is telling us, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Hindi kayo mangungutang sa halip kayo pa ang magpapautang sa iba. What a beautiful promise, my dear brothers and sisters. Ngunit kalakip nito, may isang pananampalatayang lubos, isang pananampalatayang ang pag-asa at pananalig sa Diyos ay hindi kayang matinag ng anumang tukso sa ating kapaligiran. Ito ang kanyang pangako sa mga taong nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kakayahang magmahal, kakayahang magbigay sa mga taong may pananampalataya sa kanyang kapangyarihan. Napakagandang pangako. Biro mo, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, bubuksan niya ang langit para ibuhos ang ulan sa kapanahunan. Ibig sabihin, hindi tayo matutuyuan, hindi tayo malalagasan ng resources, hindi masisira at mga pananim at pinagpaguran sapagkat ipapadala niya ang ulan, ibubuhos niya ito sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Imagine that, my dear brothers and sisters. Minsan, may mga tagpo tayo sa ating mga trabaho, nagtataka tayo bakit yung iba hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng increase, pero tayo maganda yung pasahod natin, pasahod sa atin. Minsan nagtataka sila bakit paborito tayo ng boss natin, 'di ba? Minsan nagtataka sila bakit tayo na lang palagi yung yung nakakakuha ng ganitong spot sa trabaho. Kasi favor po ng Panginoon yan eh, my dear brothers and sisters. Higit lalo doon sa mga nagtanim, nagsumikap, at higit sa lahat, no, nagpawis para sa kanilang ikauunlad. Sapagkat yan po ay pinauulan ng Panginoon sa tamang kapanahunan. Hindi kayo mangungutang sa halip, kayo pa ang magpapautang sa iba. Ako po'y naamin ko. Oh, kami po ay galing sa pamilya ng maraming utang. Lalo na nung wala pang nag-a-abroad sa amin, nung kapanahunan kami ay talagang sobrang hirap. Pero iniligtas kami ng Panginoon mula doon. At naging totoo siya sa kanyang pangako. Minsan ito'y mahirap paniwalaan, mahirap tanggapin, mahirap panindigan. Pero pag natuto po tayo na ang tulong natin nanggagaling sa Diyos, ito po ang pagpapalang kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Do you know why I think God gave us this promise? Kasi alam niya eh. Nakakalungkot man sabihin ito.
Gaano man kaganda ang pagsasama ng isang pamilya, ng isang magkaibigan, magkapatid, mag-asawa, 'no, magkasosyo, pera ang nakakasira, eh. Narinig niyo na po ba yung kasabihan na huwag kang makikipagnegosyo sa kaibigan mo kasi masisira yung pagkakaibigan niyo? Minsan parang hindi naman totoo yun, depende rin, pero alam niyo madalas, eh, sa totoo lang, kung haharapin natin ang katotohanan, ang usaping pananalapi ay nakasisira sa mga relasyong napakagaganda. Imaginin po ninyo magpapamilya, magkakapatid. Pagdating po sa pananalapi, nagkakalimutan na sila ay magkakapamilya. Mga minamahal kong kapatid, ang panawagan po sa atin ng mabuting balita, ang panawagan po sa atin ng salita ng Diyos, tayo po ay mapanatag, sapagkat sa pagdating ng ating pangangailangan, ang Diyos ay magbubuhos ng ulan ayon sa kanyang kapanahunan. Ang unang punto, ang pangako ng Diyos. Siya ang pinagmumulan ng pagpapala. Ang Diyos ang nagbubukas ng imbakan ng langit. Hindi lamang ito tungkol sa ulan. Ito ay larawan ng sapat at tamang provision sa tamang panahon. In Philippians 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. My dear brothers and sisters, minsan pinipili natin yung mga taong pinakikisamahan natin. Natatawa nga ako sa Pilipinas kapag may handaan, kapagka yung mga dumarating, yung mga mayayaman, may pera, sa kanila natin inihahain yung mga espesyal na fruit salad. Saka lang natin inilalabas ang leche flan. Tapos iba yung kanilang lugar kainan kaysa dun sa mga bisita natin na ordinaryo lang. Mga kapatid, minsan sinusukat natin ang isang tao sa halaga ng kanyang kayamanan. Ngunit sa kaharian ng Diyos, tayo po ay binabago po ng Panginoon ang ating puso at umaabot po tayo doon sa punto na nagiging pantay-pantay ang tingin natin sa isa't isa, mayaman man o mahirap, yung mga kakilala natin at mga kasama natin sa buhay, ay sapagkat nalalaman natin na pantay-pantay ang pagbibiyaya ng Diyos sa ating lahat. Ang nagiging problema lang, iba-iba tayo ng level ng pagtitiwala sa Panginoon. Pero kung maniniwala ka lang, kung babalikan mo lang ang Biblia, kung babalikan mo lahat ng narinig mo, kung babalikan mo lahat ng napag-aralan mo mula nung unang araw na nag-prayer meeting at nagsimba ka, mahihinuha mo kapatid, na ang Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, sapagkat siya ang pinakamayaman, sapagkat siya ang source ng yaman. Mga kapatid, our God, our Father, is so rich. Napakayaman ng ating Ama. At hindi niya tayo kayang pagdamutan. Binubuksan tayo ng katotohanan ito na kapag ang Diyos ang pinagmumulan, hindi tayo mauubusan. Ang nagiging mitya lamang naman ng hindi pagkukunawaan ng maraming tao, kaya sila ay nag-aaway tungkol sa pananalapi, ay natatakot silang maubusan. Pero para sa atin, tayong mga nagtitiwala sa Diyos, panatag ang kalooban natin na hindi tayo mauubusan. Alam niyo, ito pong mga nakaraang araw, nagninilay ako tungkol sa finances ko, tungkol sa may malaki kasing chunk ng savings ko ang nabawas. And mahirap i-recover yon sa mata ng tao kasi talagang siguro aabot ng isang taon bago mo ma-recover yung ganong klase ng nagastos, no? Pero sabi ko, Lord, kinakabahan ako, natatakot ako, pero binibigay ko yun sa'yo lahat. Kasi sa'yo galing yun eh. Dati wala naman yun, pero nabuhay ako. Dati hindi naman yun kasama sa bank account ko, pero nabuhay ako ng mapayapa, masagana, at punong-puno ng kapayapaan. Kaya Panginoon, sa'yo na po ito ha. Kayo na po ang bahala.